Sabi nga nila, mas matatandaan natin ang ating pinag-aaralan kapag may laman pong ating sikmura. Kaya naman, ang gurong si Lawrence may pakulo sa mga batang kanyang tinutulungan kung ano ang kanyang sikreto. Alamin po natin sa ating tampok na Certified E-Responder. Parang nakakatakot na grade 3, grade 4, grade 5 ay hindi pa rin sila marunong magbasa. Baka mas mahirapan sila sa mga lesson pagdating ng high school level o senior high school level. Kapag ganitong formative years ay hirap silang intindihin yung mga kailangan nilang intindihin. Matulungan ang bunsong kapatid na matutong magbasa. Ito lamang ang layunin ni Lawrence nang simulan niya ang community library sa kanilang barangay sa North Caloocan. Bagamat isang college instructor, aminado siyang hindi niya gamay ang pagtuturo lalo na sa mga maliliit na bata. Ngunit dahil personal na nakita ni Lawrence ang krisis na kinakaharap ng kanyang mga kapitbahay sa larangan ng pagbabasa, isa lamang ang kanyang nakitang solusyon. Nagsimula ito noong November 2022. Back then, yung kapatid kong bunso ay grade 3 student. Medyo natakot lang ako kasi grade 3 na siya ay hindi pa rin siya ganun ka maayos magbasa. At katulad ng mga ibang bata rito, grade 3, grade 4, grade 5, parang nahuhuli na sila. Kaya napag-desisyon na namin na yung mga libro ay ilabas. So, pagkalabas namin dito, may mga lumapit na bata. That's very curious sila na ano ba ang makikita namin dito. Parang medyo intimidated sila sa nakikita nilang libro dahil hindi nila alam yun naman. Dito na niya naisip na alalayan ang mga bata sa pagbabasa at magsagawa ng storytelling linggo-linggo. Actually, very recently lang na nakapaggawa kami ng bookshelf dahil nga sa totoo lang di ako tumatanggap ng financial na donasyon. Ang tinatanggap ko ay yung mga lumang libro kasi hindi ko rin alam kung kailan kami makakapag-schedule ng kwentuhan. Pero mula nung November, December, yung medyo walang pasok yung mga bata. Every Sunday kami dahil lahat sila ay libre. Usually 4 p.m. hanggang 6 p.m. dahil dito nga kami sa labas, wala naman kami bubong. So hinihintay namin humupa yung init ng araw, pero hindi kami haabot hanggang sa maging madilim na kasi wala kaming liwanag. Hindi lamang mabigyan ng lakas ng loob sa pagbabasa, ngunit maging kritikal sa bawat impormasyon o issue na kanilang tinatalakay. Isa ito sa pangarap ng community library ni Lawrence. Sa gitna ng kwento, na doon kami nag-i-evaluate kung ano ba yung pwede nating matutunan sa isang pahina na to. Ano yung gagawin natin kung tayo nasa kwento. Parang para sa akin kasi, kung gusto natin maging lumaki sila or na maging critical, dapat ngayong formative years pa lang ay nagiging habit na nila na paglagay sa sarili nila sa kwento ng iba. Ang ginagawa ko dito sa community library namin ay tinuturuan ko silang magmahal ng pagbabasa. Kasi hindi siya natuturo sa school, kundi yung habit na mahilig sa pagbabasa. Ang maganda pa rito, lahat ay welcome sa kanilang weekly lessons. Siguro mahirap din i-assess kung nasaan na sila. Pero malaking improvement sa mga bata na dati ay wala silang confidence na magbasa sa gitna. Ngayon ay meron na silang confidence. Malaking problema din kasi na maraming bata na out of school dito na hindi talaga nila kaya mag-aral this year at sa mga nakaraang taon. Kaya may chance na na-stop sila, kaya na-stuck sila. Minsan, nakakaramdam sila ng lungkot kasi parang napag-iiwanan na sila. Pero dito sa community library, hindi namin pinaparamdam. At si Lawrence may paandar sa bawat linggo na sila'y nagsasama-sama. Kapag may mga bata kami nakikitang dumadaan, ihaya namin sumali. Kasi nakapagkwentuhan lang naman kami. At the same time, mayroon kaming tinapay minsan. Ako yung nagpo-provide ng tinapay, pero nagagawa ko lang siya halimbawa tuwing sahod dahil hindi naman doon gano'ng kalakihan yung sahod. Pero yun nga, hindi pa ako tumatanggap ng financial dahil gusto ko na sa akin manggagaling yung pinangmemeryenda. Kapag papala rin, merong juice kakasabay ng tinapay. At ang pinipili naming tinapay ay yung hindi na kailangan ng palaman. Yung mas madali nilang makuha every time. Minsan naman, umaabot sa point na dahil nga 15 sila at ang binabudget ko every time ay 150, something like that. Hindi umaabot. So may mga chance na naghahati sila sa tinapay. Pero masaya na sila ron.
Kasi minsan nga, wala naman kami tinapay pero gusto nila makapagkwentuhan. Para mas makilala mga batang nagiging bahagi ng araw ni Lawrence, sumamang Responde Team sa kanilang Saturday storytelling. Tara na! May basa dun. Tara. Bit-bit ng bunsong kapatid ni Lawrence ang mga bata mula sa kanilang lugar. At dahil mainit pa sa labas, sa balkonahin muna ng kanilang bahay sila nagbabasa. Ang mga bata kanya-kanya ng pwesto. Isa-isang kumuha ng libro o babasahin. Lahat ng libro. Taas lahat ng libro. Basahin nyo yung unang salita. Sino una? Darren? Ikaw? Ano ang gusto mo? Sino ang gusto sumunod? Jessica? Minsan? Papasok? Excited din ang karamihan sa kanilang mapapakinggan at makibahagi sa pagbabasa ng kwento ni Lawrence. Pati si Muning ay tuwang-tuwa. Saan si Muning sa picture? Anong kulay niya? Gupit, tagpi, tabas, tahi. Makikita rin na ang bawat isa sa kanila, sinisigurado ni Lawrence na makasasagot sa kanyang mga tanong o magkukwento ng sarili nilang karanasan. Ngayon, yung mantel, naging... Sino nagtahi? Nanay niya. Nanay niya. Ngayon, sino yung magtatahi? Nanay niya. Ang advokasiyang ito ni Lawrence, libre. At ang bawat libro sa kanyang gawang bookshelf, donasyon ng mga kaibigan at katrabaho. Nung sinimulan mo namin tong community library, ay hindi, o konti lang naman talaga. At ito yung mga personal na libro lang ng bunsong ko kapatid. Hanggang sa marami nang nag-donate na mga kaibigan mula sa organisasyon, mga nag-donate na naging kaibigan dahil nga nag-reach out sila sa Facebook account ko pero hindi ko sila kilala. Tapos nag-donate sila ng libro. Ngayon, ang sabi ko naman, pwede niyong kunin yung libro anytime basta bukas yung gate namin dahil hindi naman sa amin yan, dahil donasyon naman yan para sa kanila din. Kaya, ayun, may mga librong wala ngayon dahil inuuwi nila at minsan dinadala nila sa school. At kusa naman nilang ibinabalik dahil alam naman nilang pagkatapos nilang basahin ay babasahin ang kasama. Kaya naman matapos ang ilang kwento, nakaredy na ang inihandang spaghetti ng Responde para sa kanila. Bago pa man dumating ang mga bata, inihanda na ni Lawrence, katuwang ang kanyang nanay at kapatid ang pagkain. Busog na busog, hindi lamang ang kanilang mga tiyan, pero higit sa lahat, sa kanilang natutunan ng araw na yon. Sa mga sukatan ko dyan, kung naintindihan ba talaga nila. Kasi minsan, tuwing linggo, nakakatatlong libro kami na storytelling. At every time na nagkikwentuhan kami, pagkatapos ng kwento ay pinag-uusapan namin. Ano bang napulot nating aral? May mga libro na tungkol sa environment. May mga chants na sinasabi nila na natuto kaming gumalang sa may mga kapansanan. Something like that. Pero isa sa mga indication ko na nababasa nila ay minsan nauubusan na kami ng may kikwento. Ibig sabihin, inuuwi na nila yung libro at nawawalan na ako ng choice kung ano ba yung babasahin ko dahil nabasa na nila. Ang pinaka-goal ko talaga ay sila na yung pumalit sa akin. Hindi ko nga gusto siyang lumaki. Okay na ako sa set of kids, pero ang gusto ko ay sana may replicate ng ibang tao. At magkaroon sila ng sarili nilang community library para lang hindi relying sa isang effort. Para siyang virus na kumakalat sa community library. At gusto ko lang i-build yun sa kanila as soon as possible. Kasi late bloomer ako eh. Late ko lang na-realize na masarap magbasa. Sana sa mga bata ay as soon as possible maging habit na nila to. Para hindi sila maging katulad ko na parang by chance lang nahilig sa libro. But maging gawin nila sa pang-araw-araw. Para kay Lawrence, na bago ang buhay niya sa pagtuturo sa mga batang ito. May mahalaga akong thought pala na realize sa pagkakausap ng mga bata. Kasi nga
sa kurso ko ay lagi kaming nag-uusap ng mga abstract concept. Isa sa mga naitulong sa akin ng pagkakausap ng bata ay paano ko iba-bite size yung mga sinasabi ko at maipahatid doon sa kausap ko yung gusto kong sabihin. Isa sa mga realization ko ay yung mga bata ay merong mga natural philosophical question na hindi na natin naisip dahil para sa atin ay meron na tayong solid na paniniwala para dyan. Katulad ng masama ba yung nagawa niya o hindi. At parang from scratch sila nagtatanong, hindi ko naisip yon pero sa kanila ko natututunan. Natututo sila sa akin pero at the same time natututo rin ako sa kanila. Bawat isa sa atin ay may kakayahang rumisponde. Ang kagandang loob ni Lawrence na bigyan ng pagkakataon ng kanyang mga komunidad na magbasa at matuto ay isa lamang simpleng pamaraan para tayo ay makatulong sa ibang tao. Tunay na dapat silang kilalanin. Ako si Lawrence Cosipag mula sa Community Library Bagong Silang, Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.